Tagalog recap here. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 2017 thriller horror film na pinamagatang Berlin Syndrome. Nagbukas ang pelikula sa pagdating ni Claire sa Berlin, Germany, bilang isang batang babaeng turista. Naglalakad siya sa kanyang tirahan, may isang hostel na may mga group rooms at nagpalipas ito sa gabi habang nakipag-party kasama ang ilang tao, posibleng mga turista din iyon sa rooftop. Kinukuha niya ang mga larawan ng pagsikat ng araw at sa umaga na nagbihis siya at dinadala ang kanyang backpack kasama ng kanyang pamamasyal. Bumili siya ng ilang damit at kumukuha ng mga larawan sa kalye isa sa isang babaeng nagpapalabas ng makulay na sheet sa bintana ng apartment. Bumisita siya sa isang bookshop at interesado sa isang libro ng mga likhang sining. Pag-alis sa tindahan, sinundan niya ang isang lalaki at nagkita sila sa daanan na naghihintay sa isang hanay ng mga ilaw trapiko. Ibinaba niya ang kanyang mga gamit at tinulungan siya ni Claire, pagkatapos ay nagsimula ang isang pag-uusap kung saan bigla niyang tinanong kung bakit siya naglalakbay ng mag-isa at nag-aalok sa kanya ng mga strawberry. Kasama ni Claire ang lalaking ito na si Andy, upang makita ang pampublikong hardin kung saan tumutubo ang mga strawberry. Nag-uusap sila at nakikilala ang isa't isa, binanggit ni Andy na ito ay isang magandang lugar para pagandahin ang buhay, itinutuwid siya ni Claire na pagnilayan ang buhay. Hindi pinansin ni Claire ang tawag ng kanyang ina. Hinihila siya nito pabalik sa kanyang tinutuluyan kung saan halos maghalikan sila. Niyaya niya itong uminom sa bar at tumanggi ito. Nang sumunod na araw ay muling nakipagsapalaran si Claire sa pamamasyal at hinanap si Andy na nakita niya sa parehong bookshop na tumitingin sa libro ng mga likhang sining. Maghapon silang magkasama, pinabalik niya ang mga ito sa kanyang lugar na napakatahimik at walang katao-tao. Ang kanyang apartment sa itaas ay nakatago sa likod ng isang nakalock na foyer ng gusali, sa pamamagitan ng isang maliit na nakapaloob na courtyard sa block ng gusali sa likod. Nagpalipas sila ng gabi at pinag-uusapan niya kung gaano niya gustong manatili kaysa lumipat sa susunod niyang destinasyon sa Dusseldorf. Sa umaga siya ay umalis para sa trabaho, nagtuturo sa isang lokal na paaralan. Isang estudyante na si Franca ay nagdetalye ng isang libro na hiniling na basahin sa klase. Nagbihis si Claire, nag-impake ng isang day pack at umalis nang natuklasang nakakulong siya sa apartment. Hindi siya makahanap ng ekstrang susi at nalaman din niyang hindi nakabukas ang mga bintana. Sa paniniwalang ito ay isang aksidente lamang habang siya ay tumambay sa apartment at gumawa ng kanyang sariling pagkain at naghihintay sa pagbabalik ni Andy. Nakarating siya sa bahay kung saan ipinaliwanag ni Claire na hindi siya makakaalis at napagtanto niyang nakalimutan niyang mag-iwan ng susi para sa kanya na nakita niya sa kanyang bulsa. She jokingly suggests, "Pinakulong mo ba ako?" And he playfully replies, "Yes sure, but next time itali kita sa kama," and they make out in the shower. Lumabas sila ng klubong at nananatili siya sa pangalawang gabi. Sa umaga kapag umalis siya para magtrabaho, itinuro niya ang susi na natitira para sa kanya sa dresser. Nililibot niya ang apartment habang nagluluto ng almusal at hinahanap ang libro ng mga likhang sining mula sa bookshop. Binuksan niya ito sa kanyang paboritong pahina at nakita ang isang larawan ng kanyang natutulog na may nakasulat na salitang mind sa kanyang balikat na nakapatong sa mga pahina. Dahil sa pagkabalisa nito ay napagtanto din niyang nawawala ang kanyang kwintas kasama ang kanyang singsing. Ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang singsing para mag-hawk at bumalik sa bahay kung siya'y magkaproblema, ngunit mayroon din itong sentimental na halaga. Hinanap niya sa apartment at nagsimulang magpanik na diskubreng hindi magbubukas ng pinto ang susi, walang serbisyo ang kanyang mobile phone, nakalock din ang isa pang panloob na pinto, at wala ni isa sa mga available na bintana ang nakabukas. Pakiramdam niya ay nasa panganib siya ngayon, sinubukan niyang basagin ang bintana gamit ang isang upuan at nakahanap ng pangalawang reinforced panel sa likod. Nang bumalik si Andy ay naghihintay siya sa pintuan at humiling na umalis ngunit hindi siya nito pinalampas. Nilock niya ang pinto at hinarap siya tungkol sa sirang bintana, na sinasabi sa kanya kung susubukan niyang basagin ang bintana ay kailangan niyang i-boundary ang mga ito. Ngayon nauunawaan na ang bigat ng sitwasyon na isinasamo niya sa kanya na palayain siya ngunit itinanggi niya ang kanyang mga alalahanin at iniabot sa kanya ang mga bulaklak at tinanong kung gusto niya ba ang pasta. Kinabukasan ay binisita ni Andy ang kanyang ama na nagtanong kung bakit siya nahuli. Sinabi ni Andy na may nakilala siya at sinabi sa kanya ang tungkol kay Claire. Nagtanong ang kanyang ama tungkol kay Natalie, ang batang babae na nakikita niya at sinabi sa kanya ni Andy na bumalik siya sa Canada. Bumalik si Andy sa apartment kung saan ipinagpatuloy niya ang pagtali kay Claire sa kama sa isang plastic sheet. Siya ay hindi nakatali para sa isang shower habang siya ay naiihi sa kanyang sarili, at natagpuan ang mga kumpol na mahabang blonde na buhok sa alisan ng tubig, na pagtantong mayroong isang tao dito bago pa siya. Dinadala niya ito sa bahay ng isang palaisipan at masigasig na sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa kanya at nag-text sa kanyang mama na okay siya. Nagbanta si Claire na malalaman ng kanyang ina ang katotohanan.
Patuloy niya itong hindi pinansin. Kinabukasan ay umalis si Andy para magtrabaho, naiwan si Claire na nakatali at malayang gumala sa apartment dahil hindi siya makatakas. Nakita naming ikinandado niya ang mga susi sa isang lockbox at iniwan ito sa isang stand sa koridor ng gusali. Hinanap ni Claire ang apartment, nakakita siya ng screwdriver sa ilalim ng sopa. Sa trabaho, naiinis si Andy sa isang guro na gumagamit ng kanyang tasa mula sa communal kitchen, hindi komportable ang babae na walang laman at hinuhugasan ito. Bumalik siya sa bahay upang mahanap si Claire na gumagawa ng puzzle, tinulungan niya siya at sinamantala niya ang pagkakataon na saksakin ng screwdriver sa pamamagitan ng kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa at nainipit siya sa mesa. Hinawakan niya ang mga susi at tumakas pababa sa hagdanan at sa kabila ng courtyard, ngunit may kumakatok na pinto na humarang at nahuli siya ni Andy at dinurog ang kanyang kamay sa pinto habang siya ay tumatakas sa harapang gusali at nabali ang kanyang daliri. Binuhat niya ang isang walang malay na si Claire pabalik sa apartment. Kinabukasan ay nakita niya ang kanyang ama. Pag-uwi niya, sinubukan ni Claire na ibalik ang katahimikan sa hindi magandang sitwasyon. Siya ay patuloy na nagsusumamo sa kanya at sinasabi sa kanya na siya ay nangungulila sa kanyang nanay, ngunit sinabi ni Andy sa kanya na walang kabuluhan na nawawala ang isang bagay na hindi mo nababalikan. Si Andy ay patuloy na kumukuha ng mga larawan ni Claire sa kakaiba at nakakagambalang mga post, kadalasan ay nakahubad ito. Kinabukasan ay pinanood ni Andy ang babaeng estudyante na si Franca sa gym class na excited. Samantala, sinubukan ni Claire na kunin ang mga kandado ng pinto gamit ang isang paperclip, pinutol ang isa sa panloob na pinto, at nag-aalala na matuklasan ni Andy ang kanyang pagtatangka. Nakita namin na nilock ni Andy ang lahat ng matutulis na kasangkapan sa lockbox gamit ang susi. Patuloy niyang tinutuya at tinatakot si Claire sa isip at emosyonal, gumagalaw sa pagitan ng pagmamahal, pagmamayari at kalupitan. Hinuhugasan ni Andy si Claire sa shower nang kumatok si Franca sa pinto. Pinagbantaan ni Andy si Claire na kapag may sinabi siya, papatayin niya ang dalaga. Binuksan ni Andy ang pinto at nilandi siya ni Franca na sinasabing sinundan siya nito pauwi. Nang makita si Claire na nakatayo sa isang tuwalya sa pasilyo, sinabi sa kanya ni Andy na siya ang kanyang kasintahan at malupit sa kanya kaya siya umalis. Pagbalik sa loob ng apartment ay nagtanong si Claire tungkol sa batang babae, tinanong ang kanyang pangalan, at ginupit ni Andy ang kanyang buhok, muling kinuhanan siya ng litrato. Nang maglaon ay natuklasan niyang hindi magbubukas ang panloob na pinto at nakipag-cross kay Claire. Napagtanto nila na lumilipas na ang oras, at Pasko na pala. Si Claire ay nabubuhay na takot, ngunit habang si Andy ay patuloy na nakikipaglaro sa kanya ay nagsimula siyang maglahad at kumilos. Si Andy sa isang punto ay humiling sa kanya na maging normal, at naging marahas sa kanyang pagkabigo sa kanyang pag-uugali, na umalis upang manatili sa kanyang ama. Namatay ang kuryente sa apartment at si Claire ay natigil sa loob ng ilang araw na walang kuryente. Napakalamig at kinakain niya ang maliit na pagkain na nahanap niya. Namatay ang ama ni Andy at nagalit ito sa kanya. Naghintay siya ng ilang araw upang tawagan ang tagapag-alaga na nananatili sa bahay ng kanyang ama. Nakahanap si Claire ng isa pang batang babae na naggugupit ng kuko sa ilalim ng kama. Gamaan ang loob ni Claire nang bumalik si Andy sa apartment makalipas ang ilang araw. Hindi alam ni Andy ang pagkawala ng kuryente at sinabi sa kanya na akala niya hindi na siya babalik. Inaliw niya ito tungkol sa pagpanaw ng kanyang ama at patuloy silang nagtatalik. Sinimula ni Claire ang pag-init sa sitwasyon, paglilinis, pagluluto, pagsusumikap sa kanyang hitsura, paglalaro ng musika. Binigyan siya ni Andy ng libro at aso ng kanyang ama para sa Pasko. At yun lamang po sa video na ito, salamat sa inyong panunood.